Baka nasusunog pa yung tang. Hello guys! Yun, dito tayo ngayon sa bukid naman. Dito tayo ngayon sa bukid. Kakarating lang natin. Mga after how many hours. So, dito naman tayo ngayon sa bukid. May gagawin kami ni Papa. Ukayin namin yung balon. Kasi malaki na yung tambak. Malalim na yung tambak. Linisan namin dahil bumababaw na rin yung tubig. Dahil alam nyo naman sa tindi ng init ngayon, kailangan na nating i-secure yung tubig. So, halos lahat ng mga tubig dito, mga balon dito natuyo na. Ito na lang yung naiwan, kaya ating aayusin at ating lalagyan ng simento palibot para hindi na siya mag-bar down. Kaya na rin pala namin yun lilinisan at ayusin, hindi na lang din para sa mga tanim, kundi sa panghabang buhay na rin na tubig dito para maging maayos yung tubig dito. So napakahirap kasi yung tubig dito, malayo pa yung lalakarin. Nasa kalahating kilometro yung lalakarin mo bago ka makapunta doon sa kalsada. So ngayon, sasamantalahin natin kasi makapasok yung sasakyan dito mismo, makakadaan sa basakan. Kaya natin ipasok dito yung materialis para panggawa doon. Ipapasok natin dito, may pasok. Kasi yung motor may pasok natin dito mismo sa area. So yun, kasi maraming dinidiligan. Ginagamit natin yung tubig pandilig sa pakwan, sa mga pipino at iba pang mga tanim dito, at saka panghugas-hugas na rin dito. Kailangan din ng tubig na malinis. Hindi lang kami sigurado sa panginom, pero dati iniinuman yan. Iniinuman dati yung balon na yan nung maliit pa ako. Diyan kami umiinom nung panahon na maliit pa ako. Umiinom kami diyan. Diyan kami nagawa ng inumin. Kaya gusto ko maayos yan. Maayos siya. Pag naayos na siya, nalagyan na namin ng simento palibot. May bomba na kasi ako sa bahay. Kung para dito talaga yon, dadalayin ko siya dito para hindi na mahirap mag-igib. Kasi isa na rin yung pinaka-target yung kalamansi na ma-prepare yung kaniyang tubig, katulad ng pag ganitong panahon na tag-araw. Kailangan maayos yung tubig. Maiakyat dito sa taas. Dito namin ikakabit yung bomba sa taas. Kasi yung medyo pababa pa yung balon. Iakyat namin dito. Lalagyan lang namin ng hose. Dito na yung bomba sa taas. Meron din akong pangalawang plano o option din na magbili tayo ng electric motor, pero solar siya. So yun, isa rin yun sa mga option natin. Pero may bomba na tayo. Pwede nating ipakabit din yung bomba dito para kung wala man charge o walang battery yung electric motor, pwede tayo sa bomba pang igib. Ilalagay natin dito sa tapat ng bahay, sa gilid ng bahay, para hindi na mahirapan si Papa. At saka kung magpapakwan ulit siya next summer, maayos. Hindi na siya mag-igib kasi napakahirap mag-igib. Biro mo igibin niya sa isang diligan niya sa umaga ay umaabot siya ng nasa 8 drum ang kailangan niyang igibin. Tapos ididilig niya pa yun sa mga pananim. Napakahirap, di ba? Kung hindi niya naiigibin, magdilig na lang siya, medyo bawas na sa kanyang trabaho. Kaya yon, kung magbumba lang siya, hindi na siya magbubuhat. Tapos ang bubuhatin niya na lang yung pangdilig na yung sprinkler na maliit, yun na lang yung bubuhat niya pag papunta sa mga halaman. Ayun, pupunta na ako doon ngayon sa kasi nandun na si Papa. Nandun na siya ngayon sa balon. So tingnan nyo doon, itutok ko lang doon yung camera. So dyan yung balon. Ayan yung balon guys. Yan, inaamat-amatan ng ni Papa. Limasan. May hawak ako na buho kasi lalagyan ko ng silungan. So doon natin ikakabit sa taas. Yan, dyan. Diyan natin ikakabit. Dala tayong buho. Kuha tayo ng silungan para hindi mainit. Para kahit matagal, hindi mainit. Gawa lang muna kami guys. So ayan, inumpisahan ko ng ginabit yung pagtatalian ko ng aming tarp tent. So yan, may tarp tent tayong dala kasi alam ko na mangyayari dahil matindi yung init. Kung hindi tayo nakapag-tent dyan, talagang napakainit sa area na yan. So yun, ginabit na natin yung ating tarp tent. Pwede natin dalahin kahit saan. Napaka light pack lang yan. Hindi siya mabigat, hindi siya malaki sa dalahin. Ayun, at inumpisahan na rin namin yung limas sa balon na ito. Una-una namin karga dito ay ang mga lupa na natibag sa kanyang paligid. Kaya lalagyan natin ito siya ng culvert dito sa kanyang paligid para hindi na siya magtitibag. So nakakapagod ngayon pag-aakit dyan dahil hindi ka pwedeng maghinto, kailangan madalian dahil pag naghinto ka, dadami na naman yung tubig.
So pag nalagyan natin ng culvert, lalagyan natin ng uling yan para mas malinis at pwede na nating inumin. Ayan na guys. Ayan na siya. Ayan. Hindi na namin na tapos na kasi nagigiba yung lupa. Saka na namin ano yun pag ikakabit na yung culvert. Pag nalagay namin yung culvert, lagyan namin ng uling para pwede siyang inumin. Ayan o. Pag nalagyan na ng uling, pwede na inumin. Yan yung nakuha namin sa ilalim mo. Tagal kasi itong hindi na ano. Tagal siya hindi na hukay na linisan. Ayan, ang dami. So, paltusan tayo. Ayan o. Ayos lang at least. Ayan. Marami ng tubig yung lalabas dyan. Kasi hindi na siya natakpan. Yung mga tubod niya. Marami siyang tubod. Kaya hindi siya ganoon kadali maubos. Yun. Malalim. Ang lalim niya mga 2 tao ang taas. Okay, ito merong merong nakatira doon sa baba. Ahas. Charis. Ano yan? Liwit. Liwit. Ano? Ayan o, gumagalaw. Oh. Inuulam yan ng iba. O kami hindi naman namin inuulam yan. Buti na lang nakapaglagay tayo nito. Yan. Kung hindi, napakainit sa magpasan. Napakainit. Mag-angat-angat. Yung init oh. Anong oras na ito? Ang oras ay hindi ko makita. Ay dito sa relo. Ay alas 11 na. Mag alas 12 na. Oh, nag-stop na kami. So yan. Pahinga na tayo. Ay alas 12 na. Mag alas 12 na. Kain na tayo at pagod na rin. Tinigil na namin. May mga putik pa sa ilalim lupa. Pero konti na lang. Sabi ko sunod na lang. Pag magkakabit na ng magalagay na ng culvert para hindi siya matambakan ulit. Kasi pag nagkaroon ng tubig magbabardo naman siya. So tinanggal lang namin para magdami pa rin yung tubig niya. Binawasan namin ito. Kasi diyan na hindi mag-angat yung tubig kaya na dito. Punta tayo dun sa kubo. Tsura ko, tingnan tsura ko. Ayan o, puro putik. So putik tayo, meron natin magugas. Mapagod. Nakanto na tayo dito. Sabak tayo sa kubo kayo, mag-inom muna ako. Kauhaw na. Nangina din ako Mapagod. Inom muna tayong tubig. So yun guys, kain tayo. Nahalikan itong ulam natin galunggong. Yan, sarap sunog-sunog. Itong ulam ay kanin. Parang kaingin. Ciao. Kain na.